Sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagkuha ng greatest common factor o GCF gamit ang prime factorization method. Okay, meron tayong dalawang examples dito. Okay, kunin natin yung GCF ng 36 and 48. Sa prime factorization, ganito yung ginagawa. Okay, mag-iisip kayo ng numbers na kapag i-multiply ninyo, 36 yung answer. So, ano yung dalawang numbers ang pwede nating i-multiply na ang product ay 36? 6 and 6, di ba? 6 times 6 equals 36. Pwede rin dito yung 4 and 9. 4 times 9 equals 36. Pwede rin yon. Sunod, kukunin ulit natin yung prime factors nitong 6. Kasi ang 6, composite number ito. Kaya, meron pa itong factors maliban sa 1 at sa 6. So, ano yung dalawang number na pwede natin i-multiply na 6 yung answer o product? Okay, yung 2 and 3, kapag i-multiply natin, 6 ang product. Itong 2, prime number na ito. Kasi ang factor niya ay 1 and 2. At itong 3, prime number din ito. Ang factors ng 3 ay 1 and 3. Okay, ito na yung prime factors dito. Itong 6 din, ganun din yung gagawin natin. Okay, dalawang number na kapag i-multiply natin ay 6, 2 and 3. Ito yung prime factors ng 36. Ilagay natin dito sa baba. 36, yung prime factors niya, 2 times 2 times 3 times 3. Ayan. I-arrange lamang ninyo yung factors simula sa smaller number pataas. Ngayon, ito namang 48, kunin natin yung prime factors din. Mag-iisip kayo ng numbers na kapag i-multiply ninyo, yung product ay 48. Ano yung numbers na kapag i-multiply natin ay 48? 6 and 8. Diba? 6 times 8 equals 48. Okay. Itong 6, meron pa yung factors. Okay. So yung 6, 2 and 3. 2 and 3. Itong 8, kunin din natin yung prime factors nito. Ano yung dalawang numbers na kapag i-multiply natin ay 8? 2 and 4. 2 and 4. Okay. Ang 2, prime number na, prime factor na. Itong 4, hindi pa. Meron pa ito. So, ano yung numbers na kapag i-multiply natin ay 4 yung product? 2 and 2. Ayan. Ngayon, isulat natin yung prime factors ng 48. Ang prime factors ng 48 ito, 2, 2, 2, 2, and 3. Okay. 2 times 2 times 2 times 2, apat na 2, times 3. Next, titingnan natin yung common factors ng 36 and 48. Dito, meron silang 2. Ayan. Meron din dito, 2. Then, ito, 2, 2, wala. Ito, 3, 3. Merong 3 dito. Ito rin, pares din ito. Ngayon, ang gagawin ay, yung common factors, i-multiply natin para makuha yung greatest common factor. Okay, dito 2 times itong 2. Bawat pares counted as 1. Isa lang yung bilang. Then itong 3. Ayan. 2 times 2 equals 4. 4 times 3 equals 12. Okay, yung GCF ng 36 at 48 ay 12. Ito yung GCF.
Next, kunin natin yung GCF ng 24 and 32. Gamit pa rin yung prime factorization, kukunin natin ang GCF. Okay. Ano yung dalawang numbers na kapag i-multiply natin, 24 yung product? Yung 4 and 6, di ba? Ang 4, composite number pa ito. Kaya, kunin pa rin natin yung prime. Okay, ano yung numbers na kapag i-multiply natin 4 yung product? 2 times 2 equals 4, di ba? Okay, so dito na siya magtatapos. Ngayon, itong 6. Okay, yung 6, kunin natin yung prime factors ng 6. Nandito na siya kanina, di ba? Nandito lang. 2 and 3. Ito na ngayon yung prime factors ng 24. 2 times 2 times 2 times 3. Okay, ito namang 32. Tingnan natin. Ano yung dalawang numbers na kapag i-multiply natin, 32 yung product? 4 and 8. 4 and 8. Okay. Sunod, kukunin pa rin natin yung prime factors ng 4. Ganun pa rin, 2 and 2. 2 times 2 equals 4. Ang 8, ganun din. Okay. So, ano yung numbers na kapag i-multiply natin 8, yung product? 2 and 4. Okay, itong 2, prime na. Itong 4, hindi pa. Kaya, kunin pa rin natin yung prime factors niya. 2 and 2. Okay, ito yung prime factors ng 32. Okay, sulat natin yung prime factors ng 32. 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Sunod, titingnan na natin yung common factors. Okay, ito, common factor. Isang pares. Counted as 1. Ito. At ito. Ito lang yung magkapares, di ba? Ngayon, itong tatlong ito, i-multiply natin. 2. So, ito yung 2. Times, ito, 2. Times, ito, 2. Equals, 2 times 2 equals 4. 4 times 2 equals 8. Okay. Ito ang GCF o greatest common factor.